Hello Kath Din and Don Bell fans! Si Ma'am Kath, no, meron siyang paalala. Si Mami Min, no, may pinost sa kanya dito kanina. So aalamin natin ito mga kasambreros, yung mga items natin. Pero bago yun, update muna tayo. So ito na pala nangyari ha sa IME na Wonderful Music Moments or Wonderful Moments na music festival ni Alden. So hindi pala siya present doon kahapon kasi di ba kahapon yung first day, February 7. Pasensya na po kayo sa video, okay? Feb 7, tapos ngayon ang pangalawang araw, no? Feb 8 mga kasambreros. So ang nasa opening lineup kahapon sina Adi, tapos si Ma'am Sara Geronimo. So kagaya na nakita niyo po sa inyong dito, sa inyong screen ay parang ano pala, no? Parang hindi gaanong dinagsa kasi yung panahon din pala ay dito maulan. So yun siya, pero marami naman ang tao, no, but not as expected na parang crowded, na parang punong-puno, ganun siya mga kasambreros, no. Dito ay may time na nag-rehearsal, no, ang mga dito ang mga hindi ko kilala tong yung iba, pero yun si Adi, si Sara, tapos yung mga nag-rehearse mga kasambreros na nag-practice pa. So kahapon ito ng bago yung nagsimula yung kanilang nakapayong pa nga sila, o yung iba dito nakapayong pa mga kasambreros. So talagang medyo hindi siya Bini ba ito? Hindi siya gaanong dito, hindi favorable yung weather nung nagsimula sila kahapon ng music festival nga, no, mga kasambreros. Kung kaya dito medyo yun yung struggle, yung challenge sa kanila kahapon mga kasambreros, no. Ito po ay nasa MOA alam ko po sa MOA Concert Grounds. So nakapayong pa sila, ibig sabihin ay hindi maganda ang panahon. So kung kaya si Alden hindi rin siya natuloy kasi diba may busy rin siya sa kanyang fan meet. Tapos ibang ganap of course ni Alden. So talagang lang siguro, no, collaboration lang talaga siya ng kanyang Myriad at ng IME. So yun lang yung kanyang ginawa. Pero kung hindi na siya hindi na siya nag-perform, hindi na siya. So may mga fans dito na nag-upload, no, na pumunta sila kahapon sa IME Music Festival mga customers. And ngayon po nag-voice over ako ng alas 3 ng hapon, February 8, Sunday. Baka mamayang gabi ay meron pa silang second round or last day ng kanilang festival mga kasambreros. Pero hindi ko lang sure kung pero dito si Sara hindi ko na yung parokya ni Edgar, pero yun po, no, si Sara kinanta niya dito ay Tala at saka yung dito kilometro ba yun, something. Hindi ko gaano yung kanta ni Sara, pero yung Tala yung pinakasikat niya na kinanta dito mga kasambreros. So yun po. Tapos next item natin, ang cute nito mga kasambreros. May isang na naman, yung fan, nakalimutan ko yung pangalan dito, parang si Art yata ang pangalan nito, no. Nag-react siya doon sa may videos ng Kath Din mga kasambreros, no. Kanina niya lang to pinost nag-react siya sa mga videos ng Kath Din during Hello Love Goodbye. So solid din ito ng Kath Din, no, si Sir Art. Parang Art something, nakalimutan ko yung sorry po, nakalimutan ko yung apelido mga kasambreros, no. So kaya pala walang gaanong pinost si Alden, no, kasi hindi ko alam baka kasi si Alden talagang nagpo-post yan ng dito mga ganap niya, IME and so on. So hindi ko lang alam kung bakit hindi gaanong nilagyan ng so much value or parang yung IME niya mga kasambreros. Parang hindi ko lang sure, parang nagkulang sila sa promotion or something like that, yung akin nakikita rin dito na kung kaya hindi siya gaanong dinagsa ng tao mga kasambreros. So kasi kapag ang dami nagpo-promote, no, talagang dadagsain ng tao. And isa pa dito talaga yung challenge ay yung panahon, no. Kasi nga hindi maganda. Kasi dito sa amin, no, alas 3 makulimlim mga kasambreros, so parang uulan din. So sa lahat yata ng sulok ng Pilipinas ay hindi gaanong maganda ang panahon, kung kaya ito yung challenge or naging challenge ng mga artista doon sa or mga singers sa IME Music Festival.
So, sorry po, binalikan ko pa talaga. So, yun. Tapos, next item natin. Okay. So, ito po mga kasembreros, no? Parang nag-remind lang about dun sa Love Siargao, no? Ang isang post dito ng Kapuso na yun nga, na may kasama silang Koreano, no? 14 hours ago, Kapuso Forever, si Choi Bo-min yung makakasama nila mga kasembreros sa Love Siargao ni na Alden. Posted ito ng Kapuso Forever, no? 14 hours ago, stars Alden Richards, Nadine Lustre, and Choi Bo-min will be starring in The View, tapos GMA original series Love Siargao, set for premiere in the second quarter of the year. So yun, talagang aabangan din natin ito mga kasembreros, no? Na kung saan ay pasabog din ito ni Alden. At saka of course na meron silang kasamang talagang pang international yung kasi may mga dito may mga Korean stars, actors and actresses na parang in-import, no, ng Philippine industry, mga kasembreros, para po ay pumatok din of course. Ito, natutuwa ako dito. Kinumpara nila, no, yung Kath Den, tapos sa Kath Mark, posted 8 hours ago ito mga kasembreros, no, by Thea Husay. Kanino mas hawig si Catherine Bernardo, kay Mark Alcalao, kay Alden Richards? Sino gusto nyo para kay Catherine? So of course, no, yung kay Mark dito ay edited. Paramihan ng fans at supporters, support your favorite love team. So natutuwa ako kasi halos lahat talaga Alden. So dito lahat ng sumusuporta mga kasembreros ay kay Pops Alden, no, mabait, may takot sa Diyos, no, maka-Diyos mga kasembreros, at walang bad record ng mga girlfriends in the past. So sabi dito, 4 hours ago, no, Bella Rodriguez, Alden, Charity Panglinan, Kath Den Forever. So babasahin ko na lang po, Eloisa Abria, Kath Den Forevermore. Tapos My Heart, Aida Pascual, mas bagay sila ni Mayor. Ito si Mayor dong. May bagay, may isang naligaw. Pero sabi dito, Felina Panessa, Kath Den Forever, solid to. Heart. Tita Deliosa, pwede naman gawin yan, si Kath naman talaga siya. Ang daming gumagawa ng ganyan, pati boses nagagaya. Yes, yung inedit nga nila, no. Nene Peregrino, Alden, tapos si Kia Harayin, Kath Den, Henny Cortez, Alden po ako forever. Tasing Azarcon, Kath Den fan. Kath Den pa rin bagay sila. Pasensya Cruz, Pasensya yung kanyang pangalan, ang cute. Ay nako, paiba-iba ka swerte kina kay Alden. Ano pa hinahanap? Nagalit si Nanay Pasensya. Sabi naman ni Franz Valdez, Alden lang. Beth Torres, Kath Den Forever, 6 hours ago. Sabi naman ni Josefina Gabriel, Kath Den. Emma Calwit, Kath Den. Anisita Pakang, Alden, mabait, no? Cora Baki, ay Alden, nagpapagawa na ng bahay si Alden. Pero saglit lang, napahinto ako dito, sabi ni Nanay Cora. Sabi ni Nanay Cora Marasigan Baki, sabi niya, si Alden nagpapagawa na ng bahay, si Alden tapos noon mamamanhikan. Mamamanhikan yan kila Kath, tapos nila ikakasal. Bahay na sila. Good job ka dito, no, Nanay Cora. Sorry po, napatawa ko bigla. Napatawa ako na natutuwa ng mga kasembreros na sinabi ni Nanay Cora na tama nga naman, nagpagawa ng bahay si Alden, mamamanhikan na yan, tapos magpapakasal. So yun sabi ko kanina, di ba? Parang baka agamulak na ito si Alden Richards, mga kasembreros. So yung walang tipong ligawan, parang mutual lang na pag nagkasama sila, so magdedesisyon siya na mag-asawa, so gano'n, no, matik na yun mga kasembreros, kasi nga kayang-kaya naman ni Pops Alden isang buwan na preparation, mahaba na yan kay Alden, mga kasembreros. Sa mga kasi
marami naman siyang galamay at maraming datong na panggastos sa mga reception and so on. So kayang-kaya yung dito, yung ganoon mga kasos. Sabi niya, may isa pa dito na kay Mark sabi niya, Siling Landas. Kay Mark, no, Miriam Ral Perez, kay Alden, Kathden, Jovita Biagtan, Kathden Forever, 3 hearts. Ana Almendras, 4 hours ago, Kathden, Mel Abiang Alden, Presi Kamaklang, Kathden Forever. May isa pa dito na na William Umali, Kathden. So madami, no? Viola Hoven, Kathden of course. May isa dito na ligaw, Kathnel. Si Lilibeth Asis, no? Kathnel pa siya, mga customers. Concepcion Gimpaw, Kathden Dikay Tuko, sabi niya Kathden Forever. Lourdes Balais, Kathden, no? So Kathden mga kasombreros. So wala nang tatalo, no? Zinaida Godoy, Kathden. Letty Mendoza, Kathden lang forever. Sabi ni Manuelita Aguila, Kathden lang. Daisy Pazon, Alden. Sabi ng isa, Emma Ogma, Alden pa rin. Nita Manlangit, Kathden. Erlinda Jacob, Kathden lang talaga. So madami mga customers talaga, botong-bota. Oliva Amarillo, Kathden. Delia Manuel, Kathden. Elenita Villanueva, Kathden. Leonarda Oliveros, Alden. Latayada Manzano Marina, Alden. Sila lang bagay. So ang dami pala nitong na screenshot ko. So hindi ko na po ubusin, no, pero 98% ay Alden po at saka Kathden mga kasombreros. So nagpapatunay ito na yung charisma ng Kathden ay talagang malakas pa rin po mga kasombreros, no? So walang tatalo. Tapos major item tayo. Si Ma'am Catherine, si Mami Min, no, nag-post dito ang 01 story. So ang parang sabi ng mga nag-comment dito, parang unbothered na wala silang pakialam si Mami Min sa issue ng Mayor Mark Alcala. 3 minutes ago, bagong-bago lang pinost ng 01 story sa kanilang Instagram account mga kasombreros. So 3 minuto ang nakakalipas. So dito nagpapaayos no, si Mami Min at saka si Ma'am Kath ng kanilang buhok, no, kung gusto magpa-trim. So parang hair salon kasi itong itong 01 story mga kasombreros. So kung kaya nagulat niya ako hindi pa nakita yung video na pumunta sila doon, pero itong picture ay pinost ng may-ari mismo ng 01 story, no, mga kasombreros. So unbothered, no, sila Mami Min mga kasombreros sa issue ng video na edited naman pala mga kasombreros, no, na akala ay kasama si Mayor Mark Alcala. So sabi ko na nga ba kasi yung unang video talaga nakita ko talagang lumulutang yung parang maglalakad siya, iangat yung paa niya, parang magaang na parang nakalutang, no, parang ganoon sa mga kasombreros. Pasensya na po kayo, parang nagwawala na yung video. Nagbi-video dito sa amin mga kasombreros. Sasabihin na naman yung kasombrero Raquel, pakipatay. Yung video pakipatay. Yung kumakanta pakipatay. Joker pero sa kasombrero Raquel. Yun po, no. Pero maingay sila, no, kasi linggo kung kaya day off nila at saka sumahod sila kahapon mga kasombreros. So yun po, no. So team Panata. So main item din tayo, o major item din tayo. Itong kay Ma'am Catherine, no, paalala niya. Ito po ay pinost kagabi ng isang Catherine admin, no, mga kasombreros sa kanyang TikTok account. Dito ay nagpaalala si Ma'am Catherine mga kasombreros, no. Ito po ay tungkol sa sa investment. So kasi diba si Ma'am Catherine ang brand endorser ng Anchorland mga kasombreros, na isang property business, no, parang ganon mga kasombreros. So dito ay sinabi niya na in life nothing is guaranteed. Sometimes we put a lot of time and effort into something, but in the end
hindi nag-work out, no, sometimes mga kasos. That can be frustrating. That's okay. It's all about figuring out ways to stay physically secure or financially secure, mga kasombreros. So parang in-emphasize dito yung kahalagahan ng financially stable na situation or condition, mga kasombreros. So kagaya niya at ng mga abroad na mga tao, so kailangan may investment sila, tapos maging smart sa mga pera na pinaghirapan natin, mga kasombreros. So lastly, sabi niya, don't forget to diversify. So yun, parang pag nag-business ka, dapat you don't put your eggs or all eggs in one basket. So kailangan meron kang iba-ibang business kapag meron kang pera or capital, mga kasombreros. So that's actually recommendable kapag ikaw ay business-minded talaga. So yan, try ko tong i-play mamaya, mga kasombreros, no? Para marinig din niya, mga kasombreros. So marami pala itong yung Anchorland. Marami siyang branches din pala itong Anchorland na property, mga kasombreros. So may mga hotel businesses din sila. Meron sa Boracay, meron sa San Vicente, sa Coron, Palawan, and so on, mga kasombreros. So yun, so properties kasi like Sir Alden, talagang nagkakaroon sila ng si Alden, si Kath, si Mami Min, talagang pareho sila ng mindset na mag-invest talaga, mga kasombreros. Kasi hindi habang buhay, no, makapagtrabaho ka. So anytime pwede kang makapagpahinga kung gusto magpahinga, because you have na-invest na mga business, mga kasombreros. So yun, ang ganda. Mamaya pa-play ko to, mga kasos. Tapos ito, may isang fan, nakalimutan ko yung caption niya. Ang ganda ng caption niya kanina yung McDo ni Alden nga dito, parang relaxing, na parang gano'n yung kanyang caption. Yung POV niya kasi dito ay McDo ni Alden, no? Tapos yun, para nakaka-relax yung gantong ambience or gantong lugar, sabi niya gano'n, mga kasombreros. Which is definitely true, no? Kasi itsura pa lang pagpasok mo, although yung loob niya ay talagang hinango sa McDo na franchise na usual. Pero yung labas niya, tapos yung mga pader-pader niya ay vintage, mga kasombreros. So which gives it more relaxing and more enjoyable na parang nag-promote ako dito. So napakaganda ng ambience. So ganoon siya, mga kasombreros. Tapos ito, 17 hours ago, dailynewsph.com, dailynewsph.com, sabi niya dito, nagtanong siya, no, sino ang reyna ng highest grossing Filipino film of all time? Marian Rivera ba? GMA? Si Catherine Bernardo ba? ABS-CBN? And then Bea Alonzo, GMA. So alam niyo, alam nito, mayaman din to si Ma'am Bea Alonzo, no? At saka of course si Ma'am Marian Rivera. Pero when it comes siguro sa kasi si Ma'am Bea Alonzo, rin to, no? Box office queen din to nung 2000s or 2000s before 2010s. So siguro hanggang 2010s, no, from 2000 to 2010, mga kasombreros, kasi nagsimula magpelikula si Ka 2010 din, so hindi pa naman ganun ka pero mayaman din to si when it comes to general income, parang yun yung nabasa ko na when it comes sa general income, talagang mas malaki yung kay Ma'am Bea Alonzo. Pero when it comes to yung parang isang movie, napakataas ng kanyang gross kay Ma'am Catherine. Kasi nga, di ba, yung Hello Love Goodbye, Hello Love Again, tapos yung The House of Us, tapos yung kay Ma'am Marian Rivera naman yung Rewind nila ni Sir Dingdong Dantes, mga kasombreros. So parang pero yung general income mas malaki, no? At saka siguro hindi naman nagkakalayo kay Ma'am Catherine kasi mas ahead naman, no? Mas matanda naman si Ma'am Bea Alonzo kumpara kay Ma'am Catherine ng Bihamak, no? Si Ma'am Bea Alonzo yata ay magti-38, 39 na, no? Mag-40 na yata, no? Something like that, mga kasombreros.
Tapos yun, talagang ano, pero lahat naman sila, no, highest grossing Filipino actress, mga customers, pero kapag ano lang, parang individual na ano. So 38 years old, so magti-39, no, si Ma'am Bea Alonzo this October 17, mga kasombrero. So ang birthday ni Ma'am Bea Alonzo ay October 17, 1987, no, according sa dito sa Chrome or sa Google. So matangkad to, no, 5'7", 5'6" ang height ito ni 5'7" or 5'8" ang kanyang height, mga kasombreros, si Ma'am Bea Alonzo. So si Ma'am Marian Rivera, so lahat naman sila mayaman, pero napagkumpara lang ng Daily News PH, mga kasombreros, ang mga reyna ng takilya. So sila po ang reyna ng takilya. Tapos dito ko nalaman, mga kasombreros, na si Don Bell items pala tayo, mga kasombreros. Si Hannah at si Donnie Pangilinan na magkapatid, no? So parang sila yata yung mag-represent sa pupunta sila ng ng LA, ng Los Angeles, mga kasombreros, para sa sa NBA All-Stars. Sabi dito, from Manila to LA, NBA Philippines, 18 hours ago. Don and Hannah Pangilinan are heading to the NBA All-Star Weekend. Stay tuned and catch the ultimate fan experience. So parang pupunta sila doon, no, sa NBA sa Los Angeles, California. So tapos si Donnie at saka si Hannah na magkapatid sila, di ba? Parang pala sila, no, close na close, and sometimes tumatakbo sila ng sabay, nagmamarathon and so on, no, parang yung tripping nila. So ngayon nga magpupunta sila ng ng LA, mga kasombreros, para sa NBA All-Star, mga kasombreros. Tapos 1 hour ago, Bel Mariano, syempre batiin naman natin ang minamahal nating kapamilya. Happy birthday, Donnie. So, parang nag-early celebration or greeting doon sa ASAP kanina, no, kasi Sunday ngayon, so Sunday naman yung ASAP. So yun, parang nag-greet sila, no, or advance greeting, mga kasombreros, para kay Donato ng kaarawan, kasi Feb 10 yung birthday ni Sir Donnie. So Martes, no, si February 8 ngayon. So February 10 ang kanyang birthday, no. Bell Times or Don Bell Teens on ASAP, no. Donnie's birthday celebration with ASAP, with his ASAP family, mga kasombreros. So yun. So wala pa akong video niyan, pero yun po, no, advance happy birthday, Sir Donato. So yun. Tapos last item natin, ito si Alden, na-feature siya, of course, ng AR Troopers, no, na sikat na tayo na very loyal na fandom ni Alden. 2 hours ago, your smile is our happy pill, our Asia's multimedia star, Alden Richards. Please keep smiling because we are happy seeing you happy. Yes, of course, no, kapag may problema si Alden or stress, tayo rin ay napektado. Tayo rin po ay apektado, pero kayang-kaya, no. Talagang laban lang tayo, Pops, sa Alden. So definitely kapag masaya si Alden, ay masaya rin tayong mga humahanga sa kanya, no, mga kasombreros and mga katinatics. Alright, so yan lang actually, no. Play ko tong kay Ma'am Catherine, tapos play ko tong kay Ma'am Catherine, tapos yung salita ng Panginoon, of course, no. Tatry ko rin play tong parang sa IME Music Festival nila, mga kasombreros, no, kung trip nyo lang pong pakinggan. Tapos ang salita ng Panginoon, of course, na sobrang kailangan ng ating buhay, mga kasombreros. Alright, so yan lamang po, and then pakinggan po natin ang salita ng Panginoon, and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. In life, nothing is guaranteed. Sometimes you put a lot of time and effort into something, but it still might not work out in the end. That can be frustrating, but that's okay. It's all about figuring out ways to still feel secure despite the uncertainty. The importance of being financially secure is something I have learned along the way as I grew older. For millennials like me or people working abroad, you really need to learn good money habits like budgeting and saving. Second, of course, you need to educate yourself when it comes to investments.
Be smart with your hard-earned money. Like in real estate, find a reliable developer you can trust, like Anchorland. Lastly, don't forget to diversify. Don't put all your eggs in one basket, diba? Choose different investments and maximize potential rewards. With Anchorland, may property ka na, may income ka pa from the hotel business managed by Anchorland. They're also located in the best spots like Boracay, San Vicente, Coron, and more. Bonus na lang na when you travel with family, you can stay in all of their properties with free nights if you have investment in at least one. It's investments like this that make me feel secure. I've learned the importance of investing early and earning early. Kaya if you want to be financially secure too, dare to invest. Napaka-the best po ng ating Word of God mga kasambreros. Maikli lang ito pero kapupulutan natin ng aral, no? Ang title natin ay Takot Ka Ba? Psalms 56 verse 3. Whenever I am afraid, I will trust in you. Referring to Lord or God mga kasambreros. Napaka-ikli lang ito mga kasambreros pero kapupulutan natin ito ng relevance, no, at saka aral talaga. So lahat po tayo bilang tao, bilang mga mortal, no, na human being mga kasambreros ay ano tayo, kumbaga pa nature na natin or likas sa atin, natural sa atin yung natatakot tayo. Okay? Takot tayo sa may mga fears tayo mga kasembreros na nadarama o nararanasan mga kasembreros. Bilang mga Christians, yes, no, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging matatag, maging mapagtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, manalig sa Panginoon mga kasembreros. And tama po yun ang dapat natin gawin. Pero bilang nature ng tao, minsan nasa shock tayo bigla, nagugulat tayo bigla, no, natatakot tayo bigla, parang nagkakaroon tayo ng worry bigla, nag-aalala tayo bigla. So, may mga nature talaga tayong ganun, okay? Ang gusto ng Panginoon, matakot tayo sa Kanya, okay? Huwag tayong matakot sa mundong ito, sa mga worries ng buhay, sa mga alalahanin sa buhay, mga kasembreros. Maaring mag-alala tayo for a minute, an hour, 2 hours, 3 hours, pero pag tayong manatiling natatakot mga kasembreros, lifetime na takot mga kasembreros, hindi po dapat ganoon. Huwag nating tambayan, kaya daanan lang natin mga kasembreros.
So kumbaga pa hindi dapat natin tinitirhan ang takot, kundi dinadaanan lamang natin. So pass by lang tayo mga kasombrero sa takot. Kasi si Haring David, whenever I'm afraid, no, kapag natatakot daw siya, so ibig sabihin si Haring David na a man after God's own heart ay nakaka-experience din, no, ng takot mga kasombrero. So ibig sabihin siya man ay naturingang a man after God's own heart, faithful at tapat sa Panginoon, para siyang BFF ng Panginoon mga kasembreros, ay nakaka-experience ng takot. So normal lang po talaga sa atin ang matakot mga kasembreros. Pero habang natatakot tayo, ay ito ang gawin natin. Sabi niya, Haring David, I will trust in you, no? Magtitiwala tayo sa Panginoon. So the more that we experience fear, the more that we experience frightenedness mga kasembreros, ay dapat tayo magtiwala sa Panginoon. So yun po yung sekreto, okay? Natatakot tayo sometimes, siguro may rason ng Panginoon. So ang rason na iyon ay magtiwala tayo sa Kanya, okay? Dumulog tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya, at hanapin natin siya. So maaring pinadala ni Lord, no, ang takot sa puso mo so that hanapin natin siya at muli tayo magtiwala sa Kanya. So ganoon mga kasembreros. This verse speaks to the emotions we all feel at times. So di ba? We all feel at times. So yung fear nga, no, na na-experience natin. So pasensya na po kayo sa video, okay, no? It reminds us that fear, something we all experience, can be countered by our trust in God. So para siyang yung katumbas, yung panama natin, okay? Yung pambato natin mga kasembreros sa takot na ito ay yung pagtitiwala natin sa Panginoon. So may narinig akong preaching, no, ni Pastor Steven Prado. Sabi niya yung ang kalaban ng faith ay hindi fear, kundi sight, no? Kasi nga sabi ng Panginoon, live by faith and not by sight, no? Kung kaya ang kalaban ng faith pala, kasi kung ano nakikita natin mga kasembreros, yun yung pinapaniwalaan natin. Okay? Kung ano yung nakikita natin na sitwasyon, hopeless na kayo, down na kayo, so parang pinagsakulban ka ng langit at lupa, problema dito, problema doon. So ang tendency, nawawala yung faith, nawawala yung pananampalataya, nawawala yung trust, no, sa Panginoon mga kasembreros. Pero hindi dapat ganoon. Ang sabi ni Haring David, no, the phrase, what time whenever I'm afraid, no, suggests that the fear is not a matter of if but when. So merong panahon talaga kung kailan tayo natatakot at nararanasan natin ang fear. We will face moments of insecurity and worry, but instead of letting it overwhelm us, we can turn to God. Trusting in God means recognizing His power. Ito yung mga kasembreros, no, and presence in our lives even when things feel chaotic. So may mga times na talagang, Lord, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Lord, kaya ko ba to? Pero ang sabi ng Panginoon, yung pagdulog natin sa Kanya, pagpapamaba ng loob sa Kanya, pagpapalinis sa Kanya, pagpapatawad mga kasembreros sa mga nagkasala sa atin, and yung pagpapalinis ng ating puso, ng ating konsensya, ng ating isipan, ng ating buhay, ay pagpapasalamat sa Kanya, pananalig sa Kanya mga kasembreros, that He can do all things. May napapanood akong isa siyang patient na may chronic kidney disease, stage 5. Okay, stage 5 na yun mga kasembreros, babae siya, tapos Bisaya rin, no, kagaya natin mga kasembreros. Stage 5 na yung chronic kidney disease niya. Tapos, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang ginawa niya talaga ay nanalig siya sa Panginoon. Parang hindi ko pa nalaman talaga kung Christian talaga siya, born again Christian mga kasembreros or Baptist, no? Hindi ko pa nalaman na gano'n. Pero ma-discover ko siguro habang nag-live siya, ay nakikinig ako minsan. So pahapiyaw lang. So tapos narinig ko yung kanyang parang patutuo or testimony na na-discover niya na akala natin wala ng pag-asa, pero nung dumating si Lord, parang nanalig siya kay Lord. Tapos nilakipan niya ng syempre nagpa-check up siya, no, nagamutan siya mga kasembreros. Tapos disiplina, no, talagang disiplina sa pagkain. Yun, talagang sabi niya hindi naka-survive siya mga kasembreros sa chronic kidney disease, stage 5. So mga ganong mga tipo, talagang siguro maawa ka na sa sarili mo, talaga mamamatay ka na, for example, isipin mo na ganun, pero hindi, no? Sabi niya, nanalig daw siya sa Panginoon, nagtiwala siya na may Diyos na kayang pagalingin ang bawat sakit, no, ang bawat karamdaman mga kasembreros.
So yun, talaga nilakipan niya ng disiplina sa pagkain, sa kanyang mga intake mga kasmeros. Tapos ano lang, no, talagang pananalig talaga sa Panginoon. So yun talaga nakita ko na grabe, no, stage 5 na chronic kidney disease or CKD mga kasembreros. So naggumaling siya na walang transplant. So imagine niyo po, wala siyang transplant na ginawa mga kasembreros ha. Pero gumaling siya mga kasembreros. So parang ano na lang siya ngayon, stage 3, parang bumaba mga kasembreros. So habang nagagamutan siya, gumagaling siya, tumataba na siya, no? So parang ganun talaga, nandun yung recovery na ibinibigay ng Panginoon. Grabe, no? Mga kasama, wala talaga imposible sa Panginoon. So it's comforting to know we can address this fear by seeking God. We do not need to handle our anxieties alone. So hindi tayo nag-iisa ha. Parati nating tatandaan mga kasembreros na hindi po tayo nag-iisa sa mundong ito. It's just a matter of spending time with God, knowing His will, doing His will, ano yung kanyang kalooban. Of course, na mahalin natin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at mahalin natin ang ating kapwa-tao gaya nating sarili. So, sabi dito, no, fear can paralyze us, but when we turn to our worries or we turn our worries into faith, we find a path toward trusting God. Trusting God allows us to see the light even in our darkest moments. So, sinabi po yan ni Pastor John Piper, no, na isang faithful pastor din po or worker ng Panginoon mga kasembreros. So everyone experiences fear. Recognizing that we share this common struggle allows us to connect more deeply with others. We can cultivate empathy for friends and family facing their fears while helping them recall God's promises. So recall ulit natin yung kabutihan ng Panginoon, ibalik natin kung throwback tayo parati and everyday ng ating buhay. Kahit na hindi tayo mag-throwback, yung araw-araw natin, yung present moment natin ng kabutihan ng Diyos na pinahiram niya ulit tayo ng buhay. Buhay pa rin tayo mga kasembreros, may hininga pa rin tayo. So that's kung mapautang natin sa Panginoon, and that's one manifestation ng kabutihan mga kasembreros ng Diyos. In life, we often find ourselves in situations where uncertainty prevails or the outcome feels unknown. So hindi natin alam, no, yung kahihinatnan. So kagaya namin, no, kagaya na mention ko nga ay yung kapatid ko nung January 28 na hospital, pag-hospital ng kapatid ko, pagkahapon naman yung malaki na baboy namin namatay. Tapos pagka next day nagkasakit din yung isang baboy. So wala, naubos lahat ng baboy namin mga kasembreros. Pero sabi namin, it's just a test of faith, no, mga kasembreros. Habang maraming problema, mas lalo tayong dudulog at magtitiwala sa Diyos because He knows better. He knows what's best for us mga kasembreros because He knows the past and future. This vulnerability is part of being human, but in acknowledging it, we are allowed to seek figure or refuge in our Creator. The next important clause, I will trust in God. No, I will trust God mga kasembreros, or I'll trust you, is a declaration of faith. No, it is a conscious decision to shift our focus from our fears and instead highlight our faith. So it highlights our faith, no, sa Panginoon mga kasembreros. Trusting God is an active choice. We intentionally place our confidence in Him, believing He knows our paths and holds our fears. So ganoon siya mga kasembreros. Lahat kayang-kaya at wala imposible sa Panginoon. Only we trust Him mga kasembreros. So final thought, as we reflect on Psalms 56 verse 3, we find encouragement in knowing that we all face fears, but we also have a choice about how we respond to them. Now, by turning our fears into faith, we can engage more profoundly with God and unlock His comforting and life-giving presence. So, talagang kung natatakot tayo, that means na mas lalo tayong dumulog sa Panginoon so that our fear will be removed and replaced by faith and trust mga kasembreros sa Panginoon. It will be replaced. Ang fear natin mapapalitan ng kapayapaan, ng pagiging kalmado, ng pananalig, ng kaligayahan, ng kasiyahan mga kasembreros at satisfaction at purpose sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, so now sa ating Word of God, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At pananalig, no? Complete trust and faith sa ating Diyos na buhay. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.